Matatandaan kamakailan ang naging sagutan nila Prof. Malu, Tikia at ang putang inang to na si Claire Castro. Sobra na talaga ang pagsisinungaling ang hayop na ito. Tila ayaw talagang patalo ang kupal na ito, ang reyna ng fake news. Narito ang interview ni Prof. Malu pagkatapos ang naging sagutan ng dalawa. Pwede mo ba kayo ma-interview saglit lang? Para sa mga content lang po namin. Ayan, ma'am, ano po yung take ninyo dito sa paglantad ni Saldico? Tapos sinasabi ngayon ng palasyo kasi yung aligasyon na ni Saldico ay katang-isip lang, no? Di-deny nila itong mga sinasabi ngayon ni Saldico na kasiraan laban sa administrasyon. So ano po yung take nyo dito, ma'am, bilang eksperto po dito sa mga usaping politika? Well, yung sinabi ni Congressman Saldico ay kailangan natin tingnan at suriin na maigi. Kasi siya ang nagbigay ng proof na yung sinabi ni Gutesa ay totoo. Pangalawa, nagbigay naman siya ng mga dokumento para tingnan at pag-aralan kung talagang insertion yun ng Pangulo. Ang tanging hiling ko lang kay Congressman ko, sana wag na lang niyang gawing serye. Ibigay niya na yung kabuuan, yung maintindihan ng Pilipino kung ano talaga ang nangyari. Kasi kung yung serye ng serye, hindi natin alam kung saan babagsak, sinong tatamaan, ang taong bayan talagang galit na galit na sa mga nangyayari. Sa tingin po ba niyo, ma'am, AI itong video ni Congressman Saldico? Kasi sinasabi nila AI daw, AI. Hindi, tunay na tunay. Naku, although ang makikita mong Saldico payat, pero sa hindi yung AI. Kasi makita mo ang anino, ang kunot ng lumo, ang expression, so hindi yun AI. Sa tingin mo, ma'am, hanggang saan kaya ito aabot itong mga expose ni Saldico? Well, kay Pangulong Marcos para sagutin yan. Kasi kung iiwas sila ng iiwas, hindi nila sinasagot, lalo magagalit ang taong bayan. Napanood ko yung interview niyo, ma'am, patungkol doon kay Yussi Claire Castro. Ano po yung masasabi niyo kay Yussi Claire Castro nga dito sa kanyang ginagawa ngayon na todo depensa nga siya sa Malacanang? Well, understandable naman yung ginagawa ni Yussi Claire. Ang akin lang, tigilan ng propaganda, tigilan, sabi niya fake news, tigilan rin niya. Kasi mahirap yung daldal siya ng daldal na wala naman datos na dala. Message for the Filipino people. Pumunta po kayo sa EDSA bukas. Patuloy po yung ating pagsasama-sama at pananalita tungkol sa mga nangyayari. Hindi po ito laban lamang ng Iglesia ni Cristo, laban po ito ng bawat Pilipino. Sana makita ko kayo bukas. Sabi nila, hindi daw ito corruption. Pagnanakaw na kasi kung corruption, tingi-tingi lang, kickback lang. Pero ito daw, robbery na daw ito, ma'am. Kasi bilyon-bilyon na eh. At saka ako, ang tawag ko nga paggagahasa ng kaban ng bayan. Kasi yung amount na sinasabi napakalaki. At makikita mo talagang may plano, may scheme sila at systemic. Kasi sinabi ni Congressman ko, naghahatid siya ng pera. So, yun ang i-debunk nila. Hindi ako nakatanggap, hindi yan totoo. Dapat maging diretso kasi yun ang hinihiling ng panahon. Do you believe na ano lang yun? Gawa-gawa lang? Script lang. Palabasin na hindi yung totoo. Pero sa kanila totoo. Kasi yung kung titingnan mo, may binito, pero merong FLR, yung for later release. At hanggang ngayon, naglalabas siya. So kung for later, yung nakasubi kasi yung for later release, kung may pondo, i-release ko. Kung kaalyado kita sa politika, i-release ko. So napakahalaga nating makita, ang datos naman nasa kanila eh. Ang paper document nasa kanila. Kaya ang hiling nga ng karamihan gawing buksan yung small committee, yung bicameral, kasi lahat ng datos nandun. Hanggat hindi mo binubuksan, hindi nalalaman ang katotohanan. Kung malalaman ko talagang Yes. that is the question ko kasi. Oo. Yun ang paliwanag nila na bakit hindi dinaan sa NEP, bakit sa BICAM, at kung pwede naman daanin sa NEP, at saka at the same time, meron naman nilabas na dito. Oo. At saka yung sinasabi nila, dapat sa NEP, yung NEP kasi may proseso, ahensya lahat yun, lahat ng ahensya. Yung BICAM, ilan lang ang taong nakakaalam.
Kasi closed yun. So hindi mo alam saan mo ba linagay, di ba yung insertion, magkano, at tanging ang chairman ng appropriations na nakakaalam nun, which is the congressman ko. Especially si Shelo Magno na sinasabi na bakit pa daw hayaan ni Pangulong Marcos na lagay doon sa BICAM, no? Kung pwede naman daw niyang nakawin ng hayagan yung budget doon sa NEP. Ano po yung komento niyo po doon, ma'am? Wala namang presidente na basta na lang magnanakaw, kailangan i-cover mo rin yun dahil para hindi makita. Ang problema, nagsalita si Ko. So yun yung problema. At si Ko ang Appropriations Committee, no? Chairman. Bakit siya inalis? Siguro yun yung kailangan tingnan. Naalis siya dahil nagreklamo na. Diba? Dahil lumabas yung problema. Dahil sa GAA 2025, nasa Korte Suprema. So, huwag nating ihilis ang atensyon ng tao dahil yan naman dokumentado lahat. So sa tingin mo, ma'am, ano pang mangyayari kaya dito sa Senate Blue Ribbon Committee na ngayong lumantad na si Saldico? Ano pa kaya mangyayari doon sa kanilang Parang nawalan investigasyon? na yan ng saysay kasi Parang useless na, no? Practically, unless hindi nila tinitingnan na evidence yung sinabi ni Congressman Ko, so ang tanong ko sa kanila, ba't hindi nyo i-cancel ang passport na makabalik? Pangalawa, bakit inalaw nyo si Secretary Bonoan na umalis? Diba dalawang malalaking tao na alam kung ano nangyari. So, kung nagawa nyo kay Goo, kay Teves at sa dating Presidente Rodrigo Duterte, yung dalawa, si Igo, makancel ang citizenship, alam mo, kung gusto ng gobyerno, si Teves, nakuha nila, si Presidente, kaagad, napadala, no? Yung gusto nilang itapon, kaya nila. Yung gusto nilang wag padatingin dahil papalapit sa kanila yung mga issues, yun ang nandun sa labas. So kung gusto niyo talaga si Ko, i-cancel niyo yung passport at makakabalik yan. So itong usapin ng ICC arrest warrant daw kay Senator Bato, Ma'am Malu, ano po yung take niyo? Ito ba ay strategy nila para ma-divert yung opinion ng taong bayan? Yes, at saka nakakatawa naman, papayag ba ang pamahalaan ng Pilipinas na ganyan na lamang na wala man lang tayo nakikita? Ang sabi ni Ombudsman, nasa kanya daw, nasa cellphone niya. Iba naman ang sinabi ng kapatid na taga DILG. Parang ang gulo-gulo ng storya. Ayusin muna nila yung storya. Ma'am, sa tingin niyo, bakit wala pa ho na ipapakulong? Ang tagal-tagal na po nung issue. At ang dami na pong ebidensya. Ang call ko nga dun sa ghost projects wala ka nang kailangang i-prove doon. Bakit hindi nila ipakulong? Ang sabi sa akin kanina ni Yusek Castro, meron na daw. Ba't hindi niya sabihin? Hindi sinasabi sa taong bayan. Sino napakulong? Kontratista? Sinong politiko? Ma'am, sa tingin niyo, sino ho ba talaga yung big fish dito? Sino ang? Big fish po dito. Alam naman ng bayan, hindi na kailangan sabihin. Diba? Alam nyo, alam namin. Yung ginagawa ni Senator Lacson, ginagamit niya yung pagka-military niya, parang Divert. Diversion na ito. Ano masasabi mo sa ginagawa niya na gano'n? Well, dati naniniwala ako kay Senator Ping Lacson pero yung performance niya, hindi ko maintindihan kung saan dadalhin. Kung kayo ay naandun para depensahan ng Pangulo, sabihin niyo na ng maaga. Kasi kitang-kita naman yung kulay. Appeal ko rin kay Senate President Soto, yung sabihin mo wala kaming pakialam sa mga tao, sa mga nagrarally, parang maling-mali naman yata yun dahil ang kapangyarihan nila galing sa taong bayan. Noong eleksyon, kilala nila ang taong bayan. Ngayon ang taong bayan nagagalit. Ang sasabihin niya, wala kaming pakialam dun sa mga nagrarally. Parang mali naman yun. Kasagsagan po ng investigasyon, bigla siya na nag-file ng resignation. Anong gusto niyang palabasin doon sa pagpapile niya ng resignation? Sino nag-file? Di ba nag-file siya ng isang buwan na ano ba yun? Leave? Sino yan? Senator Pampero. Umalis siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam mo, ngayon lang yan nangyari sa kasaysayan ng Senado
ang chairman ng Blue Ribbon, hindi yan bumibitiw. Tapos, inalaw pa rin ng senador na Senado na bumalik. So, minsan yung tradisyon, hindi nasusunod dahil may linya ng politika. Ma'am, itong ICI, ma'am, sa tingin mo po kailangan nang itanggalin, i-abolish? ICI? Wala yan. I-abolish na lang, ma'am. Pero mo nag-testify doon si Speaker Martin. So, ang challenge ko sa ICI, make public the transcript of his testimony. Kasi makikita natin, pag pinangga natin yan kay congressman ko, may nagsisinungaling. Sino sa kanilang dalawa? Ma'am, last po, mabigat din naman po doon sa sinabi ni Tito Soto na before siya tumakbo sa pagkasenador. Yung kapag nanalo siya, ibibigay daw niya po yung sweldo niya sa mga mahihirap na estudyante. Sa tingin niyo nagampanan niya, yes po, na ibigay kaya niya? Well, tanungin natin siya. Kasi kailangan mapakita. Parang yan yung sinabi na binalik ang pondo ng PhilHealth. Nabalik ba? Parang wala pang Ang tanong balikan. ko Parang wala, sa ma'am. treasurer ng Republic of the Philippines, natanggap niyo ba yung binalik na utos ni Presidente? Sa tingin ko wala. Parang yun na house show lang po tayo, ma'am, ano? Budol. Yun. Ma'am, Yung last nga- na lang, ma'am. Sorry. Ito pala, kasi pinapatawag ni Boying Remulla si Gusto pupuntahin sa kanya si Saldico. Ano masasabi niyo po doon? Well, kung gusto ni Congressman Saldi kung bumalik, di ba? Mahirap naman kasi yung sitwasyon niya na nasa pambansa siya, tapos dalawang anak niya nandito. So, kung talagang gusto nilang makita ang katotohanan, on the side of Congressman ko, dapat bumalik siya. On the side of government, dapat i-ensure nila na makakabalik siya at safety. At bakit gusto makaharap ni Boying Remulla? Sabi ng mga netizen, alam na. Well, kailangan mo talaga yung sworn statement eh. Yung video kasi, kailangan yung Idepensa po. panumpaan. Hindi yan mag-stand sa court kasi. Okay? Thank you, ma'am. Thank you po, Ma'am Malotikia.